May mga bagay ba kayong nararamdaman ngayon na pakiramdam nyo kayo lang ang nakakaranas? Mga pagsubok na tila hindi pinag-uusapan sa pagkainan o maging sa mga pagtitipon ng pamilya? Madalas, kapag pinag-uusapan ng pagtanda, ang naiisip natin ay ang payapa at tahimik na pagretiro, ang panonood ng TV buong araw, o ang paggugol ng oras sa mga apo. Parang isang gintong panahon na walang iniisip. Pero ang totoo, pagdating sa edad 70 at pataas, may mga pinakamahirap na bahagi ng pagtanda na halos walang kumakausap pero nararanasan nyo sa inyong sarili o nakikita ninyo sa inyong mga kasama. Ang sakit ng katotohanan ito ay nasa pag-iisa sa pagharap dito, sa pakiramdam na naiiba ka na baka ikaw lang ang dumaranas ng ganito. Ngunit hindi po ganoon. Gusto kong maging gabay niyo sa mga hindi pinag-uusapang katotohanan na ito. Hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan. Dahil ang kaalaman ang susi para makapaghanda, makaintindi at makahanap ng paraan para harapin ang mga hamon na ito ng may lakas at dignidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda paglampas ng 70 na bihirang pag-usapan. Pero napakahalaga na malaman ninyo mga bagay na makakatulong sa inyo na maganda, umunawa at harapin ang mga ito ng may tapang. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapagaan ng inyong loob. Simulan na natin ang pagtalakay sa mga matitinding pagsubok na ito. Ang una, at marahil isa sa pinakamahirap tanggapin, ay ang unti-unting pagkawala ng pisikal na kalakasan at kalayaan. Naaalala niyo pa ba ang panahon na kayang-kaya nating magbuhat ng mabibigat, umakyat ng hagdanan ng walang himinga, o maglakad ng malayo at maglagalag sa palengke nang hindi napapagod? Kung dati, isang pitik lang ng daliri o isang hakbang lang nagagawa na natin ang gusto natin. Ngayon, iba na. Ang dating madali, nagiging mahirap, minsan imposible na. Ang simpleng pabubuhat ng grocery bag, ang pagyuko para damputin ng nahulog o ang pag-abot ng bagay sa mataas na aparador ay nagiging hamon na. Ito ay isang masakit na katotohanan na unti-unting lumilitaw sa pang-araw-araw nating buhay. May mga araw na gigising tayo at mararamdaman na lang na hindi na kasing agap ang ating katawan tulad ng dati. May mga pananakit sa mga kasukasuan na dati ay wala naman at tila ang paggalaw ay nagiging mabigat at limitado. Buhaluan si Naaalala ko si Aling Nena na napaka-aktibo dati sa aming barangay. Laging nasa palengke, siya ang sentro ng tsismisan sa kapitbahay at siya rin ang madalas na tumutulong sa mga paglilinis sa simbahan. Pero ngayon, nahihirapan na siya maglakad na matagal, hindi na makapagbuhat ng pinamili at mas madalas na lang siyang nasa bahay. Ramdam niya ang pagkawala ng kanyang kalayaan, ang kanyang dating sigla. Pakiramdam niya, nawawalan siya ng silbi dahil hindi na niya magawa ang mga nakasanayan niyang gawain. Ang damdaming ito ay karaniwan sa mga nakatatanda. Ang pagkawala ng kakayahang gawin ang mga simple at nakasanayan ng gawain ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at pagkadismaya. Kaya naman napakalaga na harapin natin ito ng may pag-unawa. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi bahagi ng natural na proseso ng buhay. Ang mahalaga ay ang pagtuon natin sa kung ano ang kaya pa nating gawin. Kung hindi na kayang magbuhat ng mabibigat, mayroon namang mga gulong na trolley sa pamimili. Kung nahihirapan ng umakyat ng hagdan, maaari namang maglagay ng hawakan sa tabi ng hagdanan o mas pagtuunan ang mga bahagi ng bahay na mas madaling puntahan. Pagsasaayos ng kapaligiran tulad ng paglalagay ng grab bars sa banyo o paggamit ng non-slip mats ay malaking tulong. Mas mahalaga, huwag matakot humingi ng tulong. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng katalinuhan at praktikalidad. Ang inyong mga anak at apo, masaya silang maging katuwang ninyo sa mga gawain nito dahil mahal nila kayo. Ang pagtanggap ng tulong ay nagbibigay daan para mas mapangalagaan ninyo ang inyong sarili at maiwasan ang mga aksidente. Ang paggawa ng mga simpleng ehersisyo
tulad ng paglalakad-lakad sa umaga o paggawa ng chair exercises ay makakatulong din para mapanatili ang inyong lakas at balanse. Kahit maliit na galaw, malaki ang naitutulong para panatilihing matatag ang katawan. Ang pangalawang hamon na bihirang pag-usapan pero napakabigat sa alooban ay ang pagkalumbay at pag-iisa. Ang ating pamilya, napakalaking bahagi ng buhay natin. Ang mga anak, ang mga apo, ang mga kapatid, ang mga kaibigan. Ngunit minsan, ang mga anak ay may sariling pamilya at trabaho na kailangan nilang pagtuunan. Ang mga kaibigan ay lumilisan na isa-isa dahil sa karamdaman o katandaan. Nagiging malungkot ang tahanan at ang puso. Yung pakiramdam na paggising mo, tahimik ang bahay, wala nang batang naglalaro, walang kwentuhan sa umaga at ang dating malakas na tawanan ay napalitan ng katahimikan. Pakiramdam mo nag-iisa ka sa gitna ng mundo kahit pa nasa loob ka ng sarili mong tahanan. Sa kulturang Pilipino na napakalakas ng ugnayan sa pamilya at komunidad, ang pag-iisa ay tila isang malaking tabu, isang bagay na hindi dapat maramdaman, pero totoo ito. Maraming senior citizen ang nakakaranas ng matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanilang social circle o dahil sa pisikal na limitasyon na humahadlang sa kanila na lumabas at makisalamuha. Kaya naman, mahalaga ang pagpapanatili ng koneksyon. Gamitin ang teknolohiya, makipag-video call sa mga anak at apo na nasa malayo. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang mababago ng isang simpleng kumusta o makita lang ang kanilang mga mukha sa screen. Hindi man pisikal na magkasama, nabubuo pa rin ang tulay ng pagmamahalan. Maraming grupo para sa mga senior citizens sa barangay o simbahan. Kung mayroon kayong simbahan na pinupuntahan, subukang sumali sa kanilang mga aktibidad para sa mga matatanda. Dito, makakakilala kayo ng mga bagong kaibigan na kapareho ninyo ng karanasan at interes. Makakahanap kayo ng katuwang sa buhay na mga taong makakasama ninyo maglaro ng bingo, magkwentuhan o magdasal. Hindi lang ito nagbibigay ng pagkakataong makisalamuha, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang pagtuklas ng bagong libangan o pagbabalik sa mga lumang hilig na maaring gawin mag-isa, tulad ng pagbabasa, paglililo, paghahardin, o pagluluto ng mga bagong resepi, ay makakatulong din upang malabanan ang pag-iisa. Ang pagkakaroon ng layunin at kasiyahan sa mga personal na hilig ay nagbibigay ng kabuluhan sa bawat araw. Ang pangatlong bahagi ng pagtanda na mahirap pag-usapan, ngunit isang malaking pasanin, ay ang mga alalahanin sa pinansyal. Akala natin, pag-retire, wala nang alalahanin sa pera dahil may pension na. Pero ang totoo, maraming bagong gastos na dumarating, lalo na sa kalusugan. At ang pinakamasakit ay ang takot na maging pabigat sa mga anak. Ang presyo ng gamot, lalo na ang maintenance sa diabetes, high blood o iba pang karamdaman ay napakamahal. Tapos biglang may ospital o may kailangan pang espesyal na therapy, saan kukunin ang pera? Ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay lalo pang nagpapahirap sa pamamahala ng budget. Ang pag-iisip na baka maging pabigat ka sa pinansyal sa iyong mga anak na may sarili na ring pamilya at obligasyon ay isang mabigat na pasanin sa damdamin. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagtatago ng kanilang mga alalahanin sa pera sa takot na magdulot ng sakit ng ulo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mahalaga ay ang pag-uusap. Ipaliwanag sa mga anak ang inyong sitwasyon sa pinansyal ng bukas at tapat. Hindi ito paghihingi ng awa kundi pagbabahagi ng katotohanan. Mas madali silang makakatulong o makakapagplano ng magkasama kung alam nila ang buong sitwasyon. Maraming pamilya ang nakakahanap ng mga solusyon tulad ng paghahati-hati sa gastusin o paghahanap ng mga paraan para makatipid. Huwag kalimutang gamitin ang Senior Citizen ID para sa discounts sa gamot, pamasahe at grocery. Maliit man tingnan, malaki ang naipon niyan sa katagalan. Mayroon ding mga benepisyo at programa ang gobyerno para sa mga senior citizen na maaaring makatulong sa inyo. Manghingi ng tulong sa barangay o sa Social Welfare Office para malaman ang mga ito. Kung may kakayahan pa,
kahit maliit. Kung may pwede pa kayong pagkakitaan o kung paano pamamahalaan ang inyong pensyon ng mas maayos, malaking tulong yon. Maaring simpleng paggawa ng mga handicrafts, pagbebenta ng maliliit na paninda sa labas ng bahay, o pagtuturo ng isang kasanayan sa mga bata. Ang pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ng pera, gaano man kaliit, ay nakapagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan at dignidad. Ngayon na natalakay na natin ang pagkawala ng pisikal na kalayaan, ang pagkalumbay at ang mga alalahanin sa pinansyal, lumipat naman tayo sa iba pang mga aspeto ng pagtanda na nangangailangan ng ating pag-unawa at paghahanda. Ang ikaapat na matinding pagsubok na pinagdadaanan ng marami sa inyo ay ang palaging pagharap sa pagdadalamhati at pagkawala. Sa edad na 70 pataas, ang buhay ay tila isang mahabang kabanata kung saan ang bawat pahina ay may bagong pagdating at paglisan. Hindi lang basta nakikita mo ang mga kaibigan at kapamilya na lumilisan. Ang bawat isa ay nag-iiwan ng malaking butas sa puso mo, sa araw-araw mong buhay. Ang bigat ng pagkawala ng isang asawa, isang kapatid na kabuntot mo simula pagkabata o isang matalik na kaibigan ay napakalalim. Para sa marami, ang kanilang life partner, ang kasama sa hirap at ginhawa ay wala na. Ang mga alaala ng pagsasama, ang mga nakasanayang gawain na ginagawa nyo ng magkasama ay tila mga paalala ng isang pagkawala na hindi na mababalik. Ito ay isang proseso ng pagdadalamhati na hindi lang nangyayari ng minsan, kundi patuloy na nangyayari sa paglipas ng panahon, na tila lagi may nawawala sa paligid mo. Mahalaga na paintulutan ang sarili na dami ng sakit. Hindi ito kainaan. Ito ay patunay ng pagmamahal na inyong ibinahagi. Walang tamang oras o paraan para magdalamhati. Lahat tayo ay may kanya-kanyang takbo ng emosyon. Huwag itago ang inyong lungkot o iwasan ang mga alaala. Sa halip, pagtuunan ang mga magagandang sandali na inyong pinagsamaan. May mga grupo sa simbahan o komunidad na tumutulong sa mga nakararanas ng pagdadalamhati. Dito, makakahanap kayo ng mga kapwa na nakakaranas din ng ganitong sakit at makakapagbahagi kayo ng inyong mga karanasan at suporta sa isa't isa. Hindi kayo nag-iisa sa inyong pagdadalamhati. Ang pag-alala sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkwento ng kanilang mga kwento, pagtingin sa kanilang mga litrato o pagpapatuloy ng kanilang mga paboritong gawain ay makakatulong din. Ang pagmamahal ay hindi namamatay. Ito ay nagbabago lang ng anyo at nananatili sa puso mo magpakailanman. Ang panlimang hamon ay ang pagbabago ng sariling pagkakakilanlan at layunin. Kung dati ikaw ang natatrabaho at nagpapalaki ng mga anak ang punot dulo ng pamilya, ngayon iba na. Nagbabago ang papel mo. Sino ka na ngayon kung hindi na ikaw ang dating ikaw? Para kay Mang Tonyo, na dating respetadong guru sa kanilang bayan, ang pagre-retiro ay nagdulot ng pakiramdam na wala na siyang silbi dahil hindi na siya nagtuturo. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtuturo at nang mawala ito, nawala rin ang kanyang pakiramdam ng halaga. Gayun din si Aling Berta na namimiss ang ingay ng mga anak at apo sa bahay at ang pagiging sentro ng kanyang sambahayan. Ang mga bagong bakante sa buhay ay maaring magdulot ng kalituhan at kawalan ng direksyon. Ang paghahanap ng bagong silbi sa buhay pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho at pagpapamilya ay hindi madali. Ngayon ang panahon para gawin ang mga bagay na dati mong gustong gawin pero walang panahon. Ang mga pangarap na ipinagpaliban, maaring ngayon na ang tamang panahon para simulan. Pagpipinta, pagbabasa ng mga librong dati ay wala kang oras. Pag-aaral ng bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento o paggawa ng handicrafts. Ang inyong karanasan, kayamanan niyan. Marami kayong maituturo sa mga bata o sa komunidad. Mag-volunteer sa simbahan, sa barangay o maging mentor sa isang kabataan. Ang pagbibigay ng inyong oras at karunungan ay hindi lang nakakatulong sa iba, kundi nagbibigay din ng bagong layunin at kabuluhan sa inyong buhay. Ang inyong layunin ngayon ay maaring mas malalim, mas payapa. Ang maging gabay, ang maging inspirasyon, ang maging mahal. Hindi na lang ito tungkol sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka na yon.
Ang antas ng pagpapahalaga sa sarili ay nagbabago at ito ay nagiging mas tunay at makabuluhan. Ang ika-6 na pagsubok ay ang pag-navigate sa masalimot na sistema ng panglalagang pangkalusugan. Dati, isang doktor lang, okay na. Ngayon, may cardiologist, may diabetologist, may orthopedist, iba-ibang gamot, iba-ibang schedule at ang dami ng impormasyon na kailangan intindihin at tandaan. Ang hirap intindihin, ang hirap sundin at kung minsan nakakalimutan na ang schedule ng check-up o kung alin ang para saan sa dami ng gamot. Ito ay nakakapagod at nakakalito at nagdudulot ng dagdag na stress sa pang-araw-araw na buhay. Ang pakiramdam na ang dami ng gamot, hindi mo na alam kung alin ang para saan o kaya nakakalimutan ng schedule ng check-up o ng mga laboratory test. Ito ay isang tunay na hamon na humahantong sa pagkabahala at minsan pagkapabaya sa sarili. Para matulungan ang inyong sarili, magkaroon ng maliit na notebook. Isulat ang lahat ng gamot na iniinom ninyo, ang pangalan ng gamot, ang dosage at ang oras ng pag-inom. Isulat din ang mga schedule ng appointment sa doktor at ang mga tanong na gusto ninyo itanong sa kanila. Mas madali ito para sa inyo at sa doktor na makita ang inyong kasaysayan at pangangailangan. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa anak o apo na samahan kayo sa doktor. Mas madaling tandaan ang mga instructions at mas maraming katanungan ang matatanong kung may katuwang. Malaking tulong ang pagkakaroon ng isang pamilya na kasama sa medical journey. Panghuli, huwag mahiyamol tanong sa doktor. Karapatan ninyo na lubos na maunawaan ang inyong kalusugan, ang inyong sakit at ang inyong mga gamot. Hilingin na ipaliwanag nila sa simpleng paraan at huwag umalis ng klinika nang may pagdududa. Ang pagiging aktibo sa pag-unawa sa inyong kalusugan ay nagbibigay ng kontrol at kapayapaan sa isip. At ang ikapito at marahil ang isa sa pinakamahirap na lihim na takot na dinadala ng marami ay ang takot sa paghina ng kaisipan. Ang lihim na takot sa paghina ng kaisipan, ang pagkawala ng memorya, ang Alzheimer's o dementia. Marami ang natatakot na dumating ang araw na makalimutan nila ang mga mahal sa buhay o hindi na maalala ang mga bagay na dating kabisado nila. Ang mawala ng sarili. Nagsisimula ito sa mga simpleng bagay, nawawala ang susi, nakakalimutan ang pangalan ng kamag-anak o kaibigan o hindi maalala kung saan inilagay ang baso. Tapos, unti-unti, lumalaki ang takot na baka tuluyan na mawala ang isip. Ito ay isang silent dread na madalas ay hindi ibinabahagi dahil sa takot na mahusgahan o sa pag-asang hindi ito mangyayari. Ang pagkabahala na mawala ng kontrol sa sariling pag-iisip ay isa sa mga pinakamabigat na pasanin. Pero may mga paraan para panatilihing matalas ang isip. Panatilihing aktibo ang utak sa pamamagitan ng paggawa ng mga laro na nagpapagana sa isip tulad ng sudoku, crossword puzzles o chess. Magbasa ng libro, mag-aral ng bagong recipe o matuto ng bagong kasanayan. Ang isip ay parang kalamnan, kailangan din ng ehersisyo. Ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay ay mahalaga rin. Kumain ng masustansyang pagkain na mayaman sa gulay at prutas, maglakad-lakad o mag-ehersisyo ng regular at matulog ng sapat. Ang kalusugan ng katawan ay konektado sa kalusugan ng isip. Higit sa lahat, panatilihin ang pakikisalamuha, ang pakikipag-usap sa ibang tao, ang mga kwentuhan, pagbibiro at pagbabahagi ng karanasan ay napapakilos sa utak. Ang social interaction ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang matalas na isip at makakaiwas sa pakiramdam ng pag-iisa. Napakalalim at napakaraming pagsubok, hindi ba? Ngunit ang mahalaga ay hindi tayo nag-iisa sa mga ito. Naintindihan natin ang sakit ng katawan na hindi na kasing lakas, ang tahimik na pag-iisa sa loob ng bahay, ang pag-aalala sa pinansyal na lagi nakakakaba. Naranasan din natin ang bigat ng bawat pamamaalam sa mahal sa buhay, ang paghahanap ng bagong silbi sa buhay pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho at pagpapamilya, ang pagkalito sa dami ng gamot at doktor, at ang pagtatago ng takot na baka bumigay ang isip. Ang lahat ng ito ay totoo at normal na maramdaman. Hindi kayo nag-isa sa mga pinagdaanan ninyo. At ang pag-uusap tungkol sa mga ito ay ang unang hakbang para sa paggaling at pagharap sa mga ito ng may pag-asa. Pero alam niyo kung ano ang pinakamalaga? Ang hindi kayo nag-iisa. Ang dami ninyo ka pa na nakakaranas din ng mga ito. At may mga paraan para harapin ang mga ito na may pag-asa at dignidad. Hindi ang mga hamon ang nagtatakda kung sino kayo. Kundi
kung paano ninyo haharapin ang mga ito. Ang ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating pananampalataya, ito ang mga sandigan natin. Huwag nating kalimutan na ang pagtanda ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon, mas matinding pagpapahalaga sa bawat araw, at mas maraming pagmamahal na ibahagi. Ang inyong karanasan, ang inyong karunungan, ang inyong pagmamahal, ito ang mga regalong maaari ninyong patuloy na ibahagi sa mundo. Hindi kayo humihina. Kayo ay nagiging mas matatag at mas mayaman sa karanasan. At ang sorpresa, ito, kayo ang mga matatatag na puno ng karunungan at ang bawat hamon ay nagpapatunay lang sa inyong lakas. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagtanda mismo, kundi ang hindi natin pag-uusap tungkol dito. Ang kaalaman na ito, ang pagbubukas ng puso sa isa't isa, ang pagtanggap na may mga pagsubok, iyon ang tunay na lakas na kailangan ninyo. Ang pag-unawa na normal ang mga pagdududa at takot ay nagbibigay ng kalayaan. Ang pagkilala sa mga hamong ito ay nagbibigay daan para manghanap ng mga solusyon at suporta. Kaya huwag kayong matakot magsalita, magbahagi, at humingi ng tulong. Ang komunidad ay naririto para sa inyo at higit sa lahat, ang inyong mga mahal sa buhay. Napakalaki na may tutulong kung ibabahagi niyo ang inyong mga karanasan. Kaya naman kung mayroon kayong mga naiisip o naramdaman na gusto ninyong ibahagi tungkol sa mga pinag-usapan natin, magkomento lang kayo sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses, ang inyong mga kwento at ang inyong mga payo. Ang bawat komento ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa ibang nakakaranas din ng parehong bagay. Kung naramdaman ninyo na nakatulong ang videong ito, pakipindot naman po ang like button. Ang bawat like ay nagpapaalam sa amin na nakakatulong ang aming ginagawa. At kung gusto ninyo makarinig pa ng mga diskusyon na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang usapan tungkol sa kalusugan, kaligayahan at tagpapayaman ng buhay sa bawat edad. Patuloy tayong magbibigay ng mga impormasyon at gabay na akma sa inyo. Tandaan. Ang pagtanda ay isang paglalakbay na puno ng pagbabago pero puno rin ng pag-asa. May mga araw na mahirap, pero may mga araw din na puno ng saya, pagmamahal at bagong tuklas. Patuloy lang tayo maglakad ng may lakas ng loob at pagmamahal. Ang inyong buhay ay may halaga at ang inyong mga karanasan ay kayamanan. Live your best life at every age. Ingat po kayo at hanggang sa muli.